Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung pakiramdam na bigla na lang siyang lumayo, walang malinaw na dahilan, walang maayos na paalam, parang isang araw okay kayo, tapos kinabukasan parang wala ka ng halaga. Ang hirap, no? Lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na hindi naman nagkulang, nag-effort ka, nagbigay ka ng oras, ng atensyon, ng pagmamahal, tapos ngayon ikaw pa yung naiwan na nag-iisip, anong kulang? May mali ba akong nagawa? Bakit parang ang dali lang sa kanya na umalis? Kung nasa ganitong sitwasyon ka, relax ka lang muna. Hindi ka nag-iisa. Maraming tao, lalo na sa edad na medyo may pinagdaanan na, yung tipong marunong nang magmahal ng totoo, ang dumaan sa ganitong phase. At ang totoo, hindi palaging solusyon yung habulin mo siya o ipilit mo ang sarili mo. Kasi minsan kung gusto mong bumalik ang isang tao, hindi mo siya hinahabol. Inaayos mo muna yung sarili mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung 5 paraan na hindi pilit, hindi desperate, pero effective. Yung tipong kahit lumayo siya, may chance na kusa siyang mapapaisip. At baka, bumalik. Hindi dahil pinilit mo siya, kundi dahil naramdaman niya ulit kung ano yung nawala sa kanya. Ngayon, simulan natin sa isang bagay na medyo kontra sa instinct ng karamihan. Yung unang paraan ay ang matutong huminto. Oo, huminto. Kasi aminin natin, pag may taong lumalayo, ang automatic reaction natin is habulin, mag-message, magpaliwanag, magtanong, magmakaawa pa minsan. Parang gusto mong ayusin agad, ngayon na, this very moment. Pero, alam mo ba, sa totoo lang, habang ginagawa mo yon, mas lalo siyang lumalayo. Bakit? Kasi nawawala yung space. Ang tao kapag masyadong sinisiksik, mas lalo gustong kumawala. Parang kamay na hinahawakan mo ng mahigpit. Habang pinipigilan mo, mas lalo siyang didikit sa paglayo. Kaya minsan ang pinaka-powerful na galaw ay ang hindi paggalaw. Bigyan mo siya ng space. Hindi yung silent treatment na may galit ha, kundi yung tahimik na may respeto. Yung tipong, sige, kung gusto mong lumayo, hindi kita pipigilan. Hindi ibig sabihin nun wala ka ng pakialam. Ibig sabihin nun, may respeto ka sa sarili mo. Kasi isipin mo, kung ikaw ang nasa posisyon niya at may taong hinahabol ka ng hinahabol, hindi ka ba mapapagod? Hindi ka ba maiinis? Pero kung yung taong yun biglang tumahimik, biglang hindi ka na kinukulit, doon ka magsisimulang magtanong, bakit biglang nawala? Okay lang kaya siya? Miss ko ba siya? At doon nagsisimula ang curiosity. Hindi mo kailangang pilitin. Kailangan mo lang hayaan. Ngayon, habang nagbibigay ka ng space, may isa pang bagay na mas mahalaga. Ito yung pangalawang paraan. Ibalik mo yung focus sa sarili mo. Kasi madalas pag may taong mahal natin na lumayo, parang dun na umiikot ang buong mundo natin. Nawawala yung routine, nawawala yung gana, pati sarili natin nakakalimutan na natin alagaan. Pero ang totoo, ito yung moment na mas kailangan mong bumalik sa sarili mo. Alam mo yung dating ikaw, yung masaya ka kahit wala siya. Yung may sarili kang mundo, sariling goals, sariling trip sa buhay. Yung version mo na yon, yun yung minahal niya in the first place. Ngayon, kung gusto mong may chance siyang bumalik, hindi yung broken version mo ang ipapakita mo. Hindi yung ikaw na laging malungkot, laging naghihintay, kundi yung ikaw na buo. Maglakad ka ulit sa gabi kung yun ang nakasanayan mo. Ayusin mo ulit yung pagkain mo. Balikan mo yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, kahit simple lang. Kahit pag-inom ng kape mag-isa, kahit panunood ng paborito mong show, kahit pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan, hindi ito para ipakita sa kanya. Ginagawa mo ito para sa sarili mo. Pero funny thing is, kapag nakita niyang okay ka, na kaya mong maging masaya kahit wala siya, doon siya mapapaisip. Kailangan ba talaga akong umalis? Bakit parang mas gumanda siya? Parang may nawala sa akin Kasi ang attraction, hindi yan galing sa desperation. Galing yan sa energy, sa aura, sa kung paano mo dinadala ang sarili mo kahit wala siya. At habang ginagawa mo yan, may isa pang subtle pero sobrang lakas na paraan. Ito yung pangatlo. Tigilan mo ang pagiging always available. Aminin natin lalo na kapag mahal natin yung tao. Ginagawa nating priority kahit hindi tayo priority. Isang chat niya lang, reply agad. Isang tawag, sagot agad. Kahit busy ka, kahit pagod ka, sige lang. Pero kapag nasanay ang isang tao na lagi kang nandyan, nawawala ang value mo sa paningin niya. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil naging normal ka na.
At ang tao, kadalasan, hindi na-appreciate ang laging nandyan. Na-appreciate nila yung minsan lang, yung may presence na hindi predictable. Kaya kung gusto mong mag-shift ang dynamics, kailangan mong baguhin yung availability mo. Hindi ibig sabihin magpapanggap ka o maglalaro ka ng games. Hindi yun ang point. Ang point lang, huwag mong gawing sentro ng mundo mo ang isang taong hindi ka kayang gawing sentro ng kanya. Kung mag-message siya, okay lang sumagot. Pero hindi kailangan agad-agad. Kung magyaya siya, hindi kailangan lagi kang available. May sarili kang buhay at dapat ramdam niya yon. Kasi kapag naramdaman niyang hindi ka na ganun ka-accessible, dun papasok yung value. Hindi dahil pinapahirapan mo siya, kundi dahil pinapakita mo na may respeto ka sa oras at sarili mo. At minsan, dun niya marirealize na hindi ka pala basta-basta lang. Hindi ka yung tipo ng tao na pwede niyang i-take for granted. Habang tumatakbo ang oras, habang hindi ka na niya kontrolado, doon siya magsisimulang lumapit ulit kahit paunti-unti lang. Hindi dahil tinatawag mo siya, kundi dahil may nararamdaman siyang kulang. At doon nagiging interesting ang lahat kasi hindi mo na kailangang habulin, hindi mo na kailangang magmakaawa. Ikaw mismo, nagiging dahilan kung bakit siya bumabalik. At habang lalong lumilinaw ang value mo sa mata niya, may isang bagay pa na mas malalim, mas tahimik, pero mas powerful, na kadalasan, hindi napapansin ng karamihan. At doon na nagsisimulang magbago ang buong laro. Dito na nagiging mas interesting yung sitwasyon. Kasi habang inaayos mo yung sarili mo, habang hindi ka na ganun ka-available, may nangyayari sa loob mo na hindi mo agad napapansin. Unti-unti, bumabalik yung respeto mo sa sarili mo. At dun papasok yung ika-4 na paraan, yung hindi mo kailangang ipagsigawan, pero ramdam na ramdam. Yung tinatawag nating quiet confidence. Hindi ito yung yabang, hindi ito yung ipapakita ko sa'yo kung anong nawala sa'yo na may halong galit. Hindi ganun. Ang quiet confidence, parang kalmadong lakas, yung tipong kahit wala kang sabihin, ramdam ng tao na buo ka. Kasi isipin mo, bakit ba minsan nawawalan ng gana ang isang tao? Hindi lang dahil sa away o problema. Minsan, dahil nawawala yung excitement, nawawala yung challenge, nawawala yung feeling na may nadidiscover pa siya sa'yo. Pero kapag nakita niyang iba ka na, hindi dramatic, hindi pilit, kundi natural lang na may pagbabago, doon siya nagigising. Parang inisip niya, sandali, parang hindi na siya yung dati. At ang pinaka-interesting doon, hindi niya ma-explain kung bakit. Hindi mo kasi ipinipilit. Hindi ka nagpo-post para magpapansin. Hindi ka nagpaparinig. You're just living your life. At yun ang pinakamalakas na mensahe. Kasi ang tao, mas naa-attract sa bagay na hindi obvious. Sa taong hindi naghahabol ng validation. Sa taong hindi umiikot ang mundo sa kanya. Halimbawa, kung magkita kayo ulit, by chance or sinadya, hindi ka na yung parang naghihintay ng atensyon niya. Hindi ka na yung kinakabahan kung papansinin ka ba niya o hindi. Kalmado ka lang, present, totoo. Ngumiti ka kung gusto mo, makipag-usap ka kung may sense. Pero hindi mo kailangan i-extend ang sarili mo para lang magustuhan ka ulit. At doon siya mas matitrigger. Kasi mararamdaman niya na hindi ka na niya hawak. At ang totoo, kapag ang isang tao naramdaman na hindi ka na niya kontrolado, doon siya mas nagiging interesado. Hindi dahil gusto niyang kontrolin ka ulit, kundi dahil may part sa kanya na nagtatanong, ano nangyari? Bakit parang mas okay siya ngayon kahit wala ako? At habang tumatagal, habang pinapakita mo lang yung tahimik mong growth, may isa pang bagay na mas lalong nagpapalakas ng epekto nito. Ito yung ika-5 paraan. Yung matutunan mong tanggapin na okay lang kahit hindi siya bumalik. Medyo mabigat ito pakinggan, no? Lalo na kung ang goal mo is mapabalik siya. Pero pakinggan mo ito mabuti. Kasi ang pinaka-attractive na energy sa mundo ay yung taong hindi kumakapit. Yung taong kaya magmahal pero kaya ring bumitaw kung kinakailangan. Kasi dun mo pinapakita na hindi ka umaasa sa isang tao para maging buo. Hindi mo siya kailangan para maging masaya. Gusto mo siya, oo. Pero hindi mo siya kailangan. At malaking difference yun. Kasi kapag naramdaman niyang hindi ka na desperado, hindi ka na naghahabol, hindi ka na umaasa sa kanya para sa kaligayahan mo, doon siya magsisimulang magduda sa desisyon niya. Bakit parang kaya niya nang wala ako? Bakit parang ako ngayon yung naiwan? At minsan doon siya babalik. Hindi dahil tinawag mo siya, kundi dahil hinanap ka niya. Pero ito yung pinaka-importante sa lahat. Kapag bumalik siya, hindi na ikaw yung dating ikaw. Mas malinaw na ang boundaries mo. Mas kilala mo na ang sarili mo. Mas alam mo na kung anong deserve mo at kung anong hindi. At doon mo na makikita kung worth it pa ba siyang tanggapin
o hindi na. Kasi hindi lang ito tungkol sa pagpapabalik sa kanya. Ito ay tungkol sa pagbabalik mo sa sarili mo. Yung version mo na hindi takot mawalan. Kasi alam mong kahit sino pa ang umalis, buo ka pa rin. Kaya kung nararamdaman mong lumalayo siya ngayon, huwag mong habulin agad. Huminga ka. Balikan mo yung sarili mo. Ayusin mo yung buhay mo, hindi para sa kanya kundi para sa'yo. At kung sakaling bumalik siya, good. Pero kung hindi man, mas good. Kasi ibig sabihin, may mas bagay na darating. Yung hindi mo kailangang pilitin, hindi mo kailangang habulin. Yung pipiliin ka, araw-araw ng kusa. At habang nandito ka ngayon, nakikinig, nag-iisip, nagre-reflect, tanungin mo ang sarili mo. Kung bumalik siya, tatanggapin ko pa ba? O ako na mismo ang pipili ng mas maayos para sa sarili ko? I-comment mo yan. Gusto kong marinig ang story mo. At kung may natutunan ka kahit isang bagay lang dito, i-like mo ito at mag-subscribe ka. Marami pa tayong pag-uusapan, mga bagay na hindi tinuturo, pero kailangan mong marinig. Tandaan mo, hindi mo kailangang habulin ang taong para sa'yo. Kasi ang taong para sa'yo, hindi lalayo ng tuluyan. May mga pagkakataon talaga na kahit anong gawin mo, kahit anong ayos mo sa sarili mo, kahit gaano ka pa ka-calm, ka-strong ka, okay. May part sa'yo na magtatanong pa rin sa gabi. Yung tahimik na tanong na walang nakakakita. Bakit hindi ako pinili? At kung naramdaman mo yan, normal yan. Hindi ka mahina dahil nasasaktan ka. Hindi ka kulang dahil may umalis. Minsan, hindi lang talaga kayo tugma sa timing o sa kung nasaan kayo sa buhay. Kasi isipin mo to ha, may mga tao na darating sa buhay mo na hindi para magstay, kundi para turuan ka ng isang bagay na hindi mo matututunan kung wala sila. At minsan, yung lesson na yon, mas mahalaga kaysa sa relasyon mismo. Kaya habang iniisip mo kung paano siya babalik, baka pwede mo ring tanungin ang sarili mo ng isa pang tanong na mas powerful. Ano yung natutunan ko sa pagkawala niya? Kasi doon nagsisimula ang tunay na growth. Baka natutunan mong hindi mo dapat ibigay lahat agad-agad. Baka natutunan mong pahalagahan ang oras mo. Baka natutunan mong hindi lahat ng nagbibigay ng atensyon may intensyon na magstay. At yung mga realization na yan, hindi mo yan makukuha kung hindi ka nasaktan. Kaya instead na tingnan mo to bilang pagkawala, subukan mong tingnan to bilang paggising. Paggising sa katotohanan na deserve mo ng mas malinaw, mas consistent, mas sigurado. At habang tumatagal, mapapansin mo, hindi na ganun kabigat yung pakiramdam. Hindi dahil nakalimutan mo siya, kundi dahil natanggap mo na. Yung acceptance na yon, yun ang magbibigay sa'yo ng peace. Kasi ang totoo, hindi mo kontrolado kung babalik siya o hindi. Pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Kontrolado mo kung paano mo aalagaan ang sarili mo. Kontrolado mo kung papayag ka bang manatili sa isang sitwasyon na hindi ka na pinipili. At doon pumapasok yung pinakatotoong power mo. Hindi sa pagkuha sa kanya pabalik, kundi sa pagpili sa sarili mo. Kasi sa dulo ng lahat ng to, hindi naman talaga ang goal ay mapabalik siya. Ang goal ay maging buo ka ulit. Yung tipong kahit may dumating o may umalis, hindi ka na mawawala sa sarili mo. At ironically, kapag nakuha mo na yung state na yon, dun pa mas maraming gustong pumasok sa buhay mo. Hindi dahil hinahanap mo sila, kundi dahil nararamdaman nila yung peace mo. Yung energy mo na hindi naghahabol pero open. At kung sakaling dumating yung araw na magkita kayo ulit, hindi na ikaw yung taong naghihintay. Ikaw na yung taong pipili. Pipili kung tatanggapin mo ba siya ulit. O ngingitian mo na lang siya at magpapatuloy. At pareho lang okay. Kasi kahit alin doon, panalo ka na. Kaya kung may isang bagay kang dadalhin mula sa usapan natin na to, sana ito yun, hindi ka iniwan dahil hindi ka sapat. Iniwan ka dahil hindi niya kayang i-handle ang halaga mo sa panahon na yon. At hindi mo trabaho na paliitin ang sarili mo para lang magkasya sa isang taong hindi handa. Hayaan mo siyang umalis kung yun ang gusto niya. Pero wag mong hayaan na mawala ka rin sa sarili mo. Kasi ikaw, sapat ka na. At yung taong para sa'yo, hindi mo kailangang turuan kung paano ka mahalin. Kusang ibibigay yon. Kung nakaabot ka dito, saludo ako sa'yo. Ibig sabihin pinipili mong intindihin ang sarili mo, hindi lang ang sitwasyon. At kung may part sa'yo na unti-unti nang gumagaan, good. Ibig sabihin nagsisimula ka nang bumalik sa sarili mo. I-comment mo kung anong realization mo habang pinapanood mo to. Gusto kong marinig kung nasaan ka na sa journey mo. At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng usapan, yung totoo, walang filter, pero may lalim, mag-subscribe ka lang. Marami pa tayong pagdadaanan na topics na makakatulong sa'yo, hindi lang sa love, kundi sa sarili mo. Tandaan mo ha, hindi lahat ng umaalis ay kawalan. Minsan,
Sila yung nagbubukas ng pinto para makita mo kung gaano ka talaga kahalaga. At kapag nakita mo na yon, hindi ka na kailanman magmamakaawa para mahalin. Quick lang bago makalimutan. I-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.